Hello, happy Sunday sa inyong lahat. Happy Sunday. So meron tayong mga pag-uusapan. Oy, mamayang gabi na yung exploration namin dalawa ni Sir Retzel, no? Panoorin nyo, maganda din naman. Maganda din naman. Hindi no, hindi enthusiastic eh. Hindi, maganda naman. Ang nag-enjoy ako kasama ko sila sa Retzel. Anyway, mamayang gabi yun, alas 10 ha, alas 10. So, meron tayong mga re-reakan. Ito, ang dami sa akin nag-forward nito. Yung alak prank daw kay Mami and Papu. Ito yung mga nire-reakan ko dito kasi sasabihin nakikialam daw ako, nakikialam ako. Fino-forward lang kasi sa akin yung mga video at tinatanong ko ano masasabi ko doon. Di ba? Tsaka hindi naman bawal itong ginagawa ko. Bawal ba yung ginagawa ko, mga men? Hindi naman, di ba? Anyway, patuloy tayo. Patunay na may nagre-request. Wait lang ha. Baka isipin nyo kasi, iniimbento ko lang na may nagre-request eh. Example ito, no? Pero madami ito, same video eh. Ang nag-forward nito ay si Sir ba? Yan o, katulad nito. Boss B, ano masasabi mo? Asteroid daw. 'Di ba? Yan yung mga i-content ko ngayon. Tapos ito, yung may sinaksak, no? Ayan o, fino-forward sa akin yan. Shout out. 'Di ba? Madami yan mga, ito nga yung nireakan ko kahapon eh. Yung Peking 1000 eh. Ano pa ba yung mga kung saan nanggaling ito yung prank na yan? Ayan o, si Sir Junel, shout out Sir Junel Panuncio. Minsan nga hindi ko na nare-replyan eh. Ayan o, pakira ka boss kung scripted o prank talaga. Inuutusan ako. Hindi naman nire-request sa akin yan. Hindi ko naman yung basta pakikialaman ko yan. Dami kasi nagfo-forward sa akin. Pero forward na kayo ng video, mga kababayan ko. Hindi naman bawal, no? Anyway, ito yung mismong video na sinasabi. Ito ay galing sa channel ni Sir Aldrin Jan Opilak. Tinatanong kung prank ba daw talaga or totoo. Tingnan nga natin to. OMG, parang nanervisin tayo. Mama! Dali na! Bakit kami inom? Bakit? Adrin! So nilagyan ng C2 yung bote na, ulitin natin na, nilagyan ng C2 yung bote ng Red Horse. Tama? Magkakulay nga naman, ano? Ayan. So ito yan. Parang nanervisin tayo. Mama! Dali na! Bakit kami inom? Bakit? Adrin! Ano ba naman? Bakit ka nga umiinom? Content na ba talaga nila to? Yang ganyan? Wait lang, explore ko lang yung channel bago ko masagot kung scripted o prank talaga. Oo, parang napapanood ko na ito dati. Oo, napapanood ko na ito dati. So, sa dinami-dami ito, no? Wait lang, sige, panoorin muna natin kung paano yung prank bago ko sagot. What's up mga kapisgan, for today's video, another vlog na naman yung gagawin natin. So itong vlog na to mga kapisgan, ay hindi yung parang mapaprank na natin. Bali mga kapisgan, gagawin nating vlog is request ni Luis. Diyos ko po, Luis, sinasabi ko talaga sa'yo, palibasa ako yung mabubugbog. Hindi ka, hindi yung parang magiging bugbog sa Di ba yung request na yan, matagal na yan. Kasi may nagalit sa akin, yung sinasabi ko daw na pambobong content yung naliligo ng kanal. Ang sabi sa akin nung nag-comment, buti daw yon original content. Hindi, matagal na yung request na yan. 'Di ba?
Tapos yung mga kakaiba ang ginagawa na rin ni Boy Tapang yung dati. Yung mga ganyan. Ang dami ng pumapalag dyan sa mga challenge na yun. Hindi na original yun. Tapos ito katulad nito, no, may nagre-request din. Bagamat mas medyo banayad naman ito doon sa naliligo ng tubig kanal. 'Di ba? Pero matagal na kasi yan, yung mga ganyan. Mga kapisngi, alak prank ang gagawin. Diyos ko po, nakikinita-kinita ko ng mga mangyayari and feeling ko talaga, hindi ko alam bakit tuwang-tuwa yung nabubugbog. Hindi yung parang ako nalalaki. Siyempre mga kapisngi, kailangan natin ng napakatinding props. So, nangiram ako sa tindahan mga kapisngi ng bote ng alak. Ito. Tapos, bumili ako sa 7-Eleven netong sito. Ito yung ilalagay natin dito sa mismong alak. Tapos, iinom lang ako sa harap ng mame at ng papu. Pero, makakalain nila may problema. Diyos ko mo! Hindi, Luis, sinasabi ko talaga sa palibasa. Wala ka dito kundi ako talaga yung buboost. So ito na nga mga kapisngi, sana maging successful yung prank na gagawin natin kay Mami and Papu. And sobra talaga ako naninervous, hindi ko alam kung bakit. Kasi hindi naman kasi ako pala inom talaga mga kapisngi. Sakto lang, mga isang shot tulog. So yun mga kapisngi, bali pa uwi na ako and gagawin na natin yung prank kay Mami and Papu. And sana hindi ako masyadong magulat. So isalagay na lang natin sa magandang setup yung camera and good luck! Good luck sa hampas! Bye-bye! Bali ito na mga kapisngi. Alam niya na agad na hahampasin siya, no? Nasalin ko lang yung sito dito. And OMG, di parang nanervisin tayo. wait lang. Bali ito na mga kapisngi. So, let's go. Mame! Okay na ako maglampaso. Yung punasan mo na lang yung mga dapat mong punasan. Nalabas lang ako sandali. Init? Ano kaya, Ales? Ayan, may alam. Few moments later. Kung malapit sila sa tren, ah. Tapos ka na? Mama! Dali na! Bakit? Bakit? Ikaw may inom. Bakit? Ano masama sa pag-inom? Dali na! Yan, Aldrin! Ha? Apo! Apo! Hindi ka dali. Tingnan mo yung anak mo. Pa. Bakit? Ano po? Kanino? Ba't umiinom ka? Okay. Pinakakusap kita. Okay, cut na natin, ano. Ang dami na ng red flag. Kung akong tatanungin, tunay ba to or hindi? Confident ako sabihin na scripted to. Sa akin lang naman yun. Bahala kayo kung tatanggapin nyo kung totoo yan, ano. Number one kasi, itong mga videos niya, prank channel ito. Or gumagawa talaga ng videos sila. 'Di ba? Ang dami niya ng prank na ginagawa. Isa sa karakteristik ng utak ng tao, pagka nanonood, or basta nag-o-observe ang tao, natututo ng pattern ang tao eh. 'Di ba? At aware naman si nanay tsaka si tatay na YouTuber yung anak nila. Maraming beses na rin silang pinrank. 'Di ba? Pangalawa,
kung kung total si nanay na umiinom yung anak niya, dapat the moment na iinom pa lang siya, pipigilan na agad. Masyadong obvious. Ngayon, ang tanong, masama ba yan? Siguro, kung doon sa konteksto na pasisiyahin mo yung mga nanonood sa'yo, di ba? Feeling ko hindi naman masyado na masama. Pwera na lang kung... Kasi ganito yan, no? Merong mga prank kasi. Kasi ito, unang-una, diniklara niya namang prank yung gagawin niya eh. Sa bagay, yung pagiging fake kasi ng prank din, nasa gray area kasi ito eh. Hindi ito katulad ito kasi yung peke doon sa ginagawa niya, peke yung prank. Hindi naman ganun ka-harmless yun. Yung peke, hindi katulad ng mga peking content na mga ghost hunter na paniniwalain mo talaga yung mga tao sa hindi totoo. Ito kasi nasa gray area ito eh, yung prank, or kung halimbawa pineke niya man yung prank niya, I think wala namang masama dun siguro. Hindi, hainan nyo ako ng argument na masama ang paggagawa ng peking prank. Kasi yung prank itself, peke na yun eh. 'Di ba? Kinda, niloloko mo yung audience mo dito, pero hindi naman para perahan yung audience na niloloko mo. Ang kukunin mo lang naman dito, oras ng audience eh. 'Di ba? Hindi mo naman sila papapaniwalain sa hindi totoo para hinga ng pera na ginagawa ng mga peking ghost hunter. kung may kukunin ka mo sa audience, oras lang nila at YouTube ang magbabayad sa'yo do sa content mo. I think may pangloloko man na mangyari dito, no? May masama bang maidudulot yon? Gagayahin kasi ito ng ng parang yung parang hindi na makatotohanan eh. 'Di ba? Pero tatanggapin ko na to kaysa sa peking ghost hunter. Kasi ito ang reason niya, kaya kung namimeke man siya ng content niya, ng prank niya, ang reason niya naman para mapasaya talaga yung tao. Yun lang naman. Ang peking kasing pag-ghost hunting kasi ang dami kasing ramifications nun eh. Yung minsan, number one, kausap ko si Sir Ed, aakalain ng tao na ganun lang kadali makipagsagupa sa mga entity. Tapos gagayahin, ano. Pangalawa, yung behind the camera na lulukohin mo yung mga sponsor mo na gagastusan ka ng pera tapos pepekein mo rin lang naman pala yung video. 'Di ba? Madaming doon. Kaya hindi siya comparable doon sa quote unquote panloloko ng mga peking ghost hunter. Sa akin harmless naman ito, pero in the long run, pagtingin natin sa bigger picture, siguro may masamang maidudulot to, no? Hindi ko lang agad-agad masasabi kung ano yon. Yung mangyayari, mawawala ng tiwala ang tao sa lahat ng gagawin mo sa social media. Parang iisipin na lang nila, dito natutubo yung tinatawag na notion ng mga tao na pag for the content, forgivable na kung peke yung ginagawa. Kasi imposibleng hindi makakahalata yung nanay eh. Alam mong prankster yung anak mo noon pa. 'Di ba? Tapos ikaw hindi mo man lang pipigilan. Anyway, ano naman yan, for me, as of now, for me wala namang ginagawang ikasasama to as of now. Ang masamang maidudulot niyan in the long run, yung mga susunod na gagawa na ng lehitimong prank. Parang iisipin na, nakakadismaya kasi yun, sayot sa gusto mo. Although na hindi ka naman nagbigay ng pera, or hindi ka naman talagang personal niloko nung nag-YouTube. Halimbawa, nadaanan mo lang siya, natuwa ka doon sa video niya. Then, marirealize mo na peke pala yung prank na ginagawa. Parang, alam mo yung sa sarili mo, yung parang inulul ka.
Na parang mawawalan ka na ng gana. Baka mamaya peke na naman yan eh. Parang yun nangyari kila yung sikat na yung Jamich ba yon? Ay hindi, yung Jamich ba yung namatay? Yung kapatid ni Excel. Meron pang isa eh, yung nagbura ng channel, yung Love Team. Ang daming nabuisit doon kasi although na parang ganito din sila eh. Yung may 3 AM prank, then nahuli yung cellphone nung kasama nila. Magna-9 pa lang pala ng gabi. Akala 3 AM prank. Ay, 3 AM challenge. Nahuli doon sa cellphone na mag-aalas 9 pa lang pala. Yung hinahabol ng BIR yun eh. Nakalimutan ko na kung sino yun. Basta Love Team din sila. 'Di ba? Yung gumagawa ng scripted. Sa katagalan kasi, kahit pa sabihin mong harmless yon, parang sinisira mo yung tiwala din ng mga nanonood sa iyo eh. Depende na yun siguro sa tatanggap, no? Pero ako as of now ngayon, parang hindi ko pa nakikita yung masamang dulot ng ginagawa niya. Pero meron yan. May bawi yan sa huli. Kapag hindi totoo talagang ginagawa mo. Ngayon, kung mahal na mahal ka naman ng mga supporter mo, tatanggapin ka naman. Sila Donsky nga eh. Pagka dinidibang ko, sasabihin sa akin ng mga supporters si Donsky, kahit na totoo man o fake, basta nag-enjoy kami. Diba? Anyway, mga kababayan ko, next video. Kung tanong kung scripted o fake, sa akin, scripted to. Sa akin. Next video. Ano ito? Maikli lang naman daw to eh. Wait lang wait. May nagpasa sa akin eh. Kaya nakakain ka lang dyan, ha? Pakabusog ka dyan. Alin ba ngayon yung anong age mo? 19? Dok, paano? Paano mo malalaman? Alin nga ba yung gawa ng demonyo? At alin yung sakit ng tao sa pag-iisip? Kaming mga psychiatrist or psychologist, ang unang inisip namin, posibleng there's a problem with the brain. Si Julia, mukhang yung pinagdaanan niya ay isang schizophrenia. Okay. Yes. So, isa po itong imbalance sa brain, sa mga chemicals na nasa loob niya. But at the same time, it can also be true na nagkaroon siya ng experience with the devil. Parang ganyan. Yes, that's also Pwede true. rin yun. Sabihin natin spiritual, yung naunang problem. Oo. Pwede naman siyang mag-affect ng physical, ng mental, ng emotional. Okay. Oh, so, interconnected po lahat. Sabi mo sabihin, Doctor, pwedeng nangyari kay Julia na sinaniban muna, Yes. tapos nagtuloy-tuloy na yun to a Right. psychiatric problem. Yes. Area, add more, intense, tapos Actually, parang totoo yun. 'Di ba? Kasi minsan nababanggit din sa Bible yan eh. Yung parang may baliw doon. Tama ba ako? May baliw na sinaniban sa Bible na yung pala sinaniban siya. Hanapin ko yun mentally. Meron, parang may ako nun eh. Mhm. Correct me if I'm wrong, yung mga Bible expert, parang ano ko yun eh. Parang in-exorcise ni Jesus Christ ba? Saan ko ba nabasa yun? Pero yung sinasabi ni ito
yung scientific reason, katulad, nag-exist naman talaga mental illness. To make things clear, nag-exist naman talaga ang mental illness. 'Di ba? Although, pwede rin naman, naniniwala din naman ako na pwede magkaroon ng spiritual problem. Kahit din naman yung psychiatrist. Pero ang pinaka, pagdating sa ganyan kasi, no, pagdating sa ganyang paraan, hindi, kahit din naman yung regular na sakit pwede mong ipagdasal na gumaling 'di ba? Minsan kasi hindi na natin madi-differentiate kapag ang isang quote unquote ay sakit ay spiritual or medical, 'di ba? Pero sinasabi ko, no, para hindi naman maapektuhan yung mga talagang naniniwala sa spiritual na bagay. Pag may nararamdaman ko kayo or kakaiba na sa isang katawan, unahin mo nang magpa-check up sa medical. 'Di ba? Kasi ang mahirap kasi sa sakit na spiritual, minsan maidadala mo 'yan sa mga maling tao. Kasi pag sa maling tao mo na idala 'yan, 'di ba? Let's say meron nga namang merong possession or sa maling tao mo na idala, pwedeng kwartahan ka lang. 'Di ba? Hindi mo naman mabe-verify kung sino yung totoo sa kanila o hindi. 'Di ba? Malay mo yung matagal mo nang pinagkakatiwalaan, peke din pala. Nangyayari 'yan Kaya mas maganda sa muna idala. Ngayon, pag hindi nalunasan sa medical, saka mo na pa-intervention sa mga spiritual na tao na alam mo. Para talaga makasiguro. Ngayon, kung ako ang tatanungin mo, sa unang tingin, paano mo malalaman kung mental illness or demonic possession? Kasi may mga indications yan na pag alam mo naman talaga kung talaga mentally ill yung tao. Kasi kapag possession yan, may nakakagawa yan ng mga bagay na hindi mo talaga may explain. 'Di ba? For example, kahit hindi mag-levitate sa harap mo yan, kumakapagsalita yan ng mga bagay na hindi niya, sa alam mo, ang pagkakilala mo doon sa tao na yon hindi niya talaga magagawa yon or masasabi yung mga ganong bagay. Possible pa lang hindi naman confirm na possession. Let's say, wag naman sana, let's say itong anak mo. Ikaw nagpalaki sa anak mo Pagdating niya ng 5 years old, bigla siya nagsalita ng Japanese. Ng perfect, fluent na Japanese na hindi, na alam mo sa sarili mo na hindi naman, kahit hindi mag-levitate yung anak sa harap mo, dahil imposible magawa ng anak mo yun Posible, di ba? Na pinoses siya ng kung sino, or Latin, mabe-verify mo na yung sinasalita niya ay Latin talaga, hindi yung invento lang. 'Di ba? Yung may logic yung mga sinasabi na inaakala mo hindi masasabi ng taong kilala mo. Possible. 'Di ba? Not necessarily, mas lalo na kung nag-levitate sa harap mo or may ginawa yan na talagang beyond na sa science. Pero pag yung halimbawa yung depressed lang or yung may naririnig na boses lang sa isip, kasi ang unang indication na mentally ill ang tao, may naririnig na voices sa sa isip, yun siya lang ang nakakarinig ng boses. Pero kung halimbawa yung boses na naririnig niya ay na-record niya, may tangible evidence, pwede na tayo mag-isip ng paranormal noon. Pero kung halimbawa may bumubulong sa akin na ganito daw ang gawin ko, 'di ba? Major signs ng schizophrenia 'yun Yung may naririnig kang voice sa isip mo. Kaya lang iba nga, katulad ng sinabi ko kanina, ibang usapan pag yung naririnig mong boses ay naririnig din ng iba or nare-record mo. 'Di ba? Ibang usapan 'yon, 'di ba? So tingnan nga natin yung signs ng schizophrenia.
Ito, kadalasan ito eh. Bago mo i-consider na may mental illness, delusions, no? May delusion siya. Iniisip na siya yung pinaka-powerful, ganyan. Kadalasan ito, madalas baliw itong may mga ganito. Iniisip nila may kapangyarihan sila, na hindi naman nila magawa-gawa. Okay sana kung sinasabi nila na hindi ako tinatalaban ng bala, tapos pag binaril mo, hindi talaga siya tinatalaban ng bala. Medyo ano yon, okay yon. Di ba? Pero kung ano-ano mga katulad ni Dato Adlaw, may kapangyarihan daw siya na, delusion yun eh. Kapangyarihan siya ng lupa, tubig, hangin. Delusion yun. Di ba? Pero nung hinuli siya, wala siya nagawa. Di ba? Hallucinations, yan. Pwedeng hallucinations na yan, may naririnig ka na hindi naririnig ng iba. May nakikita ka na hindi nakikita ng iba. May naamoy ka. May nahahawakan ka na hindi nahahawakan ng iba. 'Di ba? Feelings, things that are not there, wala doon. Pero ito na minsan nasa borderline ito ng ng paranormal eh. Kaya nga let's say halimbawa may nagdideklara diyan na psychic, na meron siyang, ito yung sinasabi ni Sir Ed kadalasan, na kapag nagdedeklara ako na may nakikita ako banda doon, no? May nakikita ako doon, yun ang role ng gadget para mapatunayan na yung tinuturo niya doon ay nakikita niya. For example, ito, no, ito walang kamatayang example ko to dahil natutuwa talaga ako dito eh. Doon sa Bit-Bit Bridge namin, bago kami mag-explore talaga, may tinuturo si Sir Ed dun sa isang part na yon na meron daw doon. Ngayon, sinet up yung bell doon. Ito, oh. Very good. Diba? Pag set up ni Sir Ed ng bell doon, alam ko talaga kung paano nagwo-work yung bell na yan. Kailangan talaga may lumapit dyan or lumapit dyan or dapat maggalaw yung sensor. 'Di ba? Pero sinet up ni Sir Ed doon, medyo mahaba-haba 'tong video na to. Pero do sa time na 'yon, medyo nagigi-skeptic na ako nung time na yan. Pero nung nandyan, ang ginawa ni Sir Ed, tingnan nyo ha, may inaano siya, tumunog yung bell. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi baliw si Sir Ed na kasi umpisa pa lang ng namin, pinagtuturo niya na yung lugar na yan dahil may nakikita daw siya dyan eh. So kung hindi niya mapapatunayan yon, pasok yun sa hallucinations na sign na ikaw ay may mental illness. 'Di ba? Pero nagawa niya ng paraan eh, 'di ba? Na mapatunayan sa amin na meron talaga doon. Now, it's up to you para i-debunk yon kung ano man na nagiging cause nun. 'Di ba? Next, iba naman yung hallucinations na sinasadyang manloko talaga. Ngayon kung pineki ni Sir Ed yun, yung pagtawag niya dun sa entity na yon, panloloko yun, hindi pagiging tililing yun. 'Di ba? Disorganized thinking, ito. Social withdrawal din. Yan din yung mga signs, wanting to avoid people including friends. Ito, madalas ito, disorganized thinking, yung speech that is jumbled or irrelevant. Yung wala namang kinalaman, biglang magsasalita siya ng mga bagay na gano'n. Diba? Emotional changes, feeling disconnected from your emotions or having limited range of emotions, unusual behavior, changes in sleep, muddled speech. Diba? Yun yung paranoid thoughts, ito, madalas ito, no? Yung laging nagdududa. Yung extreme levels na yung pagdududa. Yung duda ng duda, yon. 'Di ba? Madali lang naman malaman talaga pag halimbawa na expose ka sa environment na ganyan. Na let's say nagtatrabaho ka sa mental hospital tapos nakakabisado mo na yung attitude ng may ganito. No? Pero kung halimbawa kung mas lamang naman sa iyo yung
Yung madalas kasi yung pagpopossess kasi hindi normal yun eh. Kumbaga beyond science yun eh. Kailangan talaga ng matinding evidence yun para mapatunayan mo kung possession yun o hindi. Diba? Anyway, jump na tayo sa ibang video, no? Ano pa bang video meron dito? Ba't nawala yung yung to. Nawala yung inaano ko. Yung nireserve kong video dito. Dito anong katahan to, men? Ano ba? Tignan mo tong anak mo, kala mo napakagaling. Ito yung mga batang pagka umuwi, maano ulam. Tuwan-tuwa pa kapag may nangyaring masama dito, papatok kayo sa may mga mabubuting puso. Sasabihin ng mama mo, mabuting alak yung anak ko, kawawa naman, namatay ng maaga. Pero hindi niya alam, totoong nangyari. Exhibitionist ka pala. Pero kung Feeling ko lasing ito, no? may mangyaring masama, si sana Kasi hindi gagawin ng matinong yan eh. Matinong tao yan eh. nagpabembang ng maaga para nakatikim ka ng masarap. Kaya sa ganyan, nagmotor-motor ka, nagpangananin ka. Kaya kung nagpabembang ka, dalawa pa kayong nag-ini sa buhay, bumibembang siya, tsaka ikaw, makangiti ka pang gigising, kasi hindi ka nagigising pagka Oh! ka. Pucha! Bumibitaw, nakatayo. Anak mo, kala mo napakagaling. Ito yung mga batang pagka umuwi, maano ulam. Tuwan-tuwa pa kapag may nangyaring masama dito, papatok kayo sa may mga mabubuting puso. Sasabihin ng mama mo, mabuting alak yung anak ko, kawawa naman, namatay ng maaga. Pero hindi niya alam, totoong nangyari. Exhibitionist ka pala. Pero kung may mangyaring masama, si sana nagpabembang ka na lang, nagpabembang ng maaga para nakatikim ka ng masarap. Kaya sa ganyan, nagmotor-motor ka, pangananin ka. Kaya kung nagpabembang ka, dalawa pa kayong nag-ini sa buhay, bumibembang siya, tsaka ikaw. Bumibitaw siya, oh. Gigising, kasi hindi Galing, oh. pagka natigop ka. Hindi, no, ang nakakabwisit kasi dito na part na to, may mga kababayan tayo na, alam mo yun, yung lumalaban sa hospital, yung may mga terminally ill na kababayan tayo, lumalaban sila sa hospital para sa buhay nila. Tapos itong mga to, hindi nila mahal yung buhay nila, no? Nakakabwisit na sana, halimbawa, yung may sana yung mga bulag na naghahanap na donor ng mata. Sana bago ka magganyan, binigay na lang muna sa iba eh. 'Di ba? Or yung kidney mo, kinuha na lang muna bago ka magagaganyan-ganyan para hindi sayang yung buhay mo. 'Di ba? Dinonate mo na lang sana muna yung kidney mo sa iba or kung anong organs ang pwedeng kunin sa'yo. Dahil perfect kami eh. 'Di ba? Tapos gaganyanin mo ang buhay mo, tapos mamamatay ka lang ng paganyan-ganyan. 'Di ba? Si kamatayan na lang ang inaabangan nun eh. Diyos ko naman. Ito. Gusto kong mahingan kayo ng opinion dito, yung sa patay. Kasi maraming kumampi dun sa ng patamaha. Wait lang. Sa susunod, kumuha tayo ng totoo enforcer o kaya naman barangay patrol para ma-assist tayo kung may mga ganyang senaryo para hindi nagkakataruntaan. Baka matulad kayo kay George yung sa angkas, nagkaroon ng 90 days suspension, inahako lahat ng problema yung mga ginawa ng mga kamote yung angkas rider. Sabi ng uploader, convoy daw to ng patay. Pero ang lupit ng mga humaharang, kala mo mga superhero, mga walang helmet. Kala mo mga siga talaga sa kanto. Pero sa bagay, Manila to, bugbugin ganyan. Ang tulong-tulungan ganyan, sana pa inugbigyan mo na. Hindi lahat ng tama gusto mo mangyari. Baka ikaw pa maging kawawa, pati yung kinakausap mo, madamay, sisigaw na lang, nasisigaw yan. Ngayon, eto, baka magka-problema kayo pag ganyan. Kaso patay yan eh. Kailangan natin respetuhin yung patay. Mamaya bumangon yan, mas nakakatakot yan. Napansin ko dito sa comment section, maraming kumakampi dun sa patay. Maraming kumakampi na normal lang yan, walang parang enforcer convoy.
pwede silang mag-assist kasi living daw. Ako naman, I mean, naiintindihan ko, humihingi ako ng, ng pasensya, no? Condolence po sa namatayan. Pero, maraming tao kasi na wala namang kinalaman dun sa patay nyo. 'Di ba? Yes, nagluluksa kayo, no? Yung mga iba kasi, parang pinagtatanggol nila yung yung patay. Naranasan ko kasi yun, minsan malilate na ako sa trabaho. Tapos, biglang haharangin ka niyan dahil ang layo-layo. Minsan nga parada pa eh. 'Di ba? Pero yung patay, sa akin parada o patay, basta nakaabala kasi. May maaabala ka kasi eh. Yes, nagluluksa ka, no? Pero wala kaming pakialam sa pagluluksa mo. Masama man pakinggan, pero may business din kami ng sa amin. 'Di ba? Kaya nga condolences, pero sana ewan ko, tradisyon ng Pinoy yan. May magagalit sa akin yan. Naiintindihan ko kaya magagalit kayo sa akin. Pero, minsan yung abala kasi nakakabwisit eh. 'Di ba? Kahit yung nag-comment na to, no? Sa akin, okay lang to. Kaso, isa yung patay sa bahay, ayaw magpadaan, yun ang kinakabwisit ko. Ikot ka malayo. Di, okay naman talaga yan. Siguro, pwede silang pagbigyan sa tamang sirkumstansya kung hindi ka naman nagmamadali, no? Kung hindi ka naman nagmamadali, hindi naman kawalan sa yung oras. Magbigay ka dahil syempre namatayan nga naman yung kapwa mo. Pero sometimes importante kasi lalo na yung sa mga tao na ang oras nila ay puhunan nila sa trabaho. 'Di ba? Pag may kinalaman na sa kabuhayan ng iba yun na peperwisyo mo. 'Di ba? Parang hindi rin maganda yung ganon. Yung ganyang tradisyon. Tapos ang bagal pa, no? Parang ang gusto nila mangyari maki sa kanila ang buong Pilipinas. Hindi, I'm so sorry kung nagiging rude ako. Pero sometimes hindi kasi maganda eh. Kaya depende kayo. Kung may time kayo na let's say halimbawa, sobrang traffic, may hahabulin ka. Kahit sasabihin nyo na sabi niya, umalis ka sana na maaga para hindi ka na late. Hindi eh. 'Di ba? Di sana sabihin ko, di sana madaling araw na lang kayo nagprosesyon ng patay nyo para wala rin kayo naaabala. 'Di ba? Konsiderasyon din na ginagalang naman yung pagluluksa nyo pero sometimes may mga tao din na naaabala, sana kayo naiisip. I don't know kung mag-agree kayo sa akin o hindi. Hindi ko naman kayo masisisi kung magdi-disagree kayo. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna mga pag-usapan natin ngayong linggo. Magandang gabi. Wala akong pre-show shoutout mamaya ha. Kasi sa mga punto na to, natutulog siguro ako dahil puyat pa ako eh. Anyway, magandang hapon sa inyong lahat.